welcome back to our channel, The Surigao-san, for another minutes of treasure marker analysis. At ako'y magbigay-pugay muna sa lahat ng aking subscribers, followers, and to you who just visited my channel today, thank you so much for subscribing. At bago tayo magpatuloy, ako'y magpaalala na ang ating raffle draw doon sa channel na The Good News Daily ay ngayong first week na ng November kasi napakaliit ng ating subscribers doon. Sana naman ay merong mag-subscribe for the words of God. At sigurado na ngayong first week of October ang ating raffle draw sa The Good News Daily channel na kung saan magandang 3 linsatic kumpas ang aking ipamimigay as token from me to you. At para makasali, mag-comment lang sa channel na yun, The Good News Daily TV, mag-subscribe, and of course, share our videos. At ngayon, shout-out portion muna tayo. Alright, shout-out portion tayo mga katiyats. Shout-out kay Kings of Kings, Masayon Marlon, C. Sinins, Tudjo Marie Abelia, Warley Flores, Raul Trangia. Also shout out to Punso, Sia Leoncito, Isagani Orgada, Antonio Felipe. Kumusta kayo mga katiets? Sit back and relax. Shout out din kay Bicol Target, Joseph Cadiente, Maria Deta, Darwin TV, Michael John. Also to Emerald Batang, Efraim Berbania, Michelle Maglinas Birdin, and Maribel Quirog. Also to Rumel Gisolgon, San Michael Samurai of Surigao. Kumusta kayo guys? The King of Ninja, Rex Alipo, Kagampang Jaymar, Nano. Also, shout out to Medjin Saison, Geraldine Castro, Jojo Almeni, Arlene Palera Santos, Elmer Luzano, and to Elmer Luzano. Also, shout out to Joruel Di Gilmo, Mario Estor, Andres Dilinia, Abdul Musi Halaidi. And shout out din kay Grace Isidor, Agustin Casta, Justinil Apoya, Brian Maynupas, Raul Riquilio. Okay guys, hanggang doon lang tayo sa pagbasa ng mga pangalan. At sa hindi nabasa ay shout out sa inyong lahat mga katiats. Okay mga katiats, magandang treasure marker na naman ito. Kitang-kita na ito'y sadyang ginawa na pinorma siya na itong turtle na walang paa. Ano nga ba ang kahulugan ng turtle na walang paa guys? Atin yan mamaya tatalakayin. Tingnan mo natin ang iba pang mga pictures. Okay, ito yung ibabaw niya, meaning to say medyo malaki na bato. Kasi nakatungtong yung ating katiit sa ibabaw at malaki talaga siya. Kaya bago tayo magpatuloy, atin muna tingnan ang kahulugan ng turtle. Iba't ibang kahulugan ng pagong na nasa libro ng aking father. Ito yun guys, ang maraming kahulugan ng turtle. Ngayon parang mayroong akong nakita sa likod ng turtle. Kung yun ay cross, meaning to say treasure under pa rin yan doon sa turtle. At kung yun ay parang ganito, asterisk, ganun pa rin, yan pa rin ay treasure under the turtle. At kung ang likod niya ay mayroong ganyan, bilog lamang na nasa 2 inches ang lalim, ganun pa rin ang kahulugan, treasure under. Sa turtle mismo or sa loob ng bato na hugis
turtle or pagong. Ngayon kung nakita natin guys, hindi natin tatalakayan ng iba pang kahulugan ng turtle dito, kundi itong turtle natin na wala siyang mga paa. Okay? Ano nga ba ang kahulugan yan guys ng turtle na walang paa? Ang kahulugan niya ay ang treasure ay nasa baba niya. Kung ganito yan, ating i-drawing siya na naka-side view. Okay. So meaning, ito yung ulo niya. Meaning, ang treasure ay kung wala sa loob ng bato, wala dito, ay nasa baba niya. 2 meters deep. Mababaw lang, basta't mga ganyan na klase. So dalawa lang ang pagpipilian natin guys. It's either sa loob ng bato na huggies turtle or sa baba nito. Ngayon balikan natin ang mga pictures. Ito naman kung nakaharap ito sa turtle, meron siyang maliit na guhit. Ang kahulugan nito ay directly treasure under. Yang B kasi diyan, yan ang hukay, and then yung parang maliit na guhit, yan ang item. Meaning merong item na maliit lamang ang quantity niya sa treasure na ito. Meron nga siyang guhit dito guys na pero parang ulo ng ahas na kaganyan. So that means that sa baba nito mismo, pero meron siyang distansya na sa tansya ko ay nasa 4 to 5 meters ito. Ang haba kasi nito ay gaganyan pa yan sa harap niya. So hakbang tayo ng 4 to 5 meters dito galing sa harap niya. Pagdating sa 4 and 5 meters, 4 or 5, ay dyan tayo magukay sa kanyang treasure symbol kung yan ay nakaharap sa pagong. Okay, dito naman tayo sa heart. Ito naman guys, kung nakaharap ito sa pagong, itong tinuturo ng ulo niya. At itong isang guhit, yan ay direksyon papunta rito. At yan, kung hindi yan 1 meter, yan ay 10. Kaya kung magukay kayo dyan sa my heart, una muna sa 1 meter, ito na direksyon, itong ganito. Paganyan. So 1 meter muna ang hukay, and then kung wala, punta tayo sa 10 meters, medyo malayo. Ang kahulugan kasi ng guhit, pag maliit na guhit, yan ay 1 meter. At kung medyo mahaba ng guhit, yan ay 10 meters. Kaya lang para makasigurado tayo, isama na natin ang 10 meters. Pero sa tingin ko ito ay 1 meter lang na meaning na guhit kasi maiksi lang siya na guhit. Okay, ang heart ay final treasure symbol. Pwede rin ito kunin ang gitna niya guys. Kung wala dito sa direksyon ng guhit, kung wala dito, pwedeng kunin natin ang gitna. Yung traditional method na gitna ng heart, kung saan yung tulis, doon maghukay. Ang distansya ay 1 meter lamang. Malapit lang. Hindi na natin isama ang 10 meters. Kasi sa tingin ko ito ay 1 meter lang kasi maiksi siya na guhit. Okay, so punta na tayo sa ating main event. Ang ating main event ay ito. Ang pagong na walang paa. Ito siya sa top view. Balikan natin yung ito guys. Ito ang napansin ko dito. Hindi kasi tayo sigurado kung anong hugis niyan. Kung yan ay cross, meaning treasure pa rin sa baba nito. Teka, drawing natin to ng pa side view.
Okay, sabihin natin ito na siya. Ito yung kanyang ulo dito. Kung yan ay may cross sa likod guys, or kung hindi man cross, kung bilog, or yung asterisk, yung nagaganyan, yan ay, ang kahulugan yan ay treasure pa rin sa loob ng bato dito, or kung wala diyan ay sa baba. Kaya lang kung yung mga ibang picture dito, itong mga nauna guys, ayan, kung ito yung mga kasama diyan, kung malapit lang yan na bato sa turtle, pwede rin na yan ang tinuturo ng kanyang ulo. Ito, kung nakaharap yan doon sa heart at doon sa triangle marker na bato. Pero kung hindi yan nakaharap doon sa heart shape rock, example, hindi siya nakaharap dito sa heart shape, hindi rin siya nakaharap doon sa itong triangle shape na bato na nakaganyan. So kung hindi siya nakaharap dyan, meaning ang treasure ay nasa pagong. Okay, kasi ang tunay na kahulugan nito ng pagong ay treasure inside this rock, or inside dito sa loob, or treasure below. So ang estimated lalim nito guys ay mababaw lang, nasa 1 to 2 meters. Meron na kayong makita dyan. Pero hindi yan malaki na, hindi malaking halaga, pero yan ay mga milyones pa rin. Estimate ko nasa mga 7 million to 12 million. At kung kayo'y 4 lang na nag-operate, meron kayong 1 million bawat isa mahigit. So pwede nang makabili ng magandang second hand na sasakyan at mapagawa ang mga bahay at mag-donate sa pinakamalapit na mga simbahan or chapel. Okay, so ulitin natin. Sandali lamang. Inspeksyonin nyo guys, balik ito kung anong itsura niyan. Kung yan ay asterisk na gaganyan, automatic there is treasure below or inside the rock. Buhatin nyo itong bato na pagong. Kung yan ay napakabigat, pag hindi yan mabuhat ng 4 na tao, meaning mayroong laman yan. At alam niyo naman kung paano malaman kung may laman yan. Kung walang detector, of course, yung ating maso. Okay, pukpukin lang yan, of course, mabibiyak yan kung yan ay hollow rock. At tutunog siya na hollow rock. Okay, another symbol sa likod na atin tingnan na itong plus. Ang plus naman guys, kung meron siyang tuldok sa banda rito, meaning yan ay nasa kanan. So, pagong kanan, ang item ay okay, dito ang item, kaliwa pala, sa likod. At kung cross naman yan na ang cross naman ay nagaganyan, dito ang dot. Kung yan ang mangyari dyan, so ang item ay dito sa bandang kanan, dito mismo sa harap. Hindi ka nahahakbang pa ng 1 meter, kundi sa harap mismo. Kasi yan ay treasure underneath or below, so meaning nasa baba lang talaga niya, kaya lang right or left side. Pag cross ang nakalagay. Ngayon kung bilog lang na nasa lalim yan ng 1 inch to 2 inches, kung nakaganyan yan ang butas diyan sa likod, yan ay sure symbol for treasure below or treasure inside the rock. So madali lang guys ang paghanap dyan. Kung meron talagang treasure dyan, ang una ay
biyakin ang bato. And then, pag nabiyak ay hukayin nyo ang baba niya hanggang 2 meters deep. Pero kung nakaturo ang ulo nito doon sa mga puso, sa hugis puso na bato at yung nakaganyan na may lawit, meaning nandun sa heart or sa lawit ang item. Kaya dalawang paraan ang paghanap sa treasure. Pero kung malayo lang yung heart na bato at itong may B, kung malayo lang ito, ibang lugar, nasa 50 or 100 meters, hindi ang kasama. Ang kasama diyan dapat malapit lang ng mga bato na sa 5 to 7 meters. Okay. Sana ay may na ibahagi ako sa inyo guys. Clarification for the meaning of that kind of turtle. Ako'y magpaalam na. Be safe. God bless you all. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.